magandang umaga po sa inyong lahat. At ito na naman po ako, si Pastor Tess, na siyang makakasama nyo sa araw nito sa ating devotion. Miyerkules o Wednesday po ngayon, kaya ako naman ngayon ang kasama nyo hanggang Friday. Maraming salamat sa bawat isa na nakikiisa sa ating devotion na ito. At salamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng panibagong buhay na may kalakasan at opportunity o pagkakataon na tayo po ay makapag-aral na muli ng kanyang mga salita at makapagpahayag ng kanyang salita at ma-share po ito sa iba. Salamat at patuloy tayong puri at magpasalamat sa ating Panginoon dahil alam po ninyo, bihira ang mga tao na binibigyan ng opportunity na katulad nito. Kayo na makikinig at makikisama sa amin sa araw-araw na devotion ay at nagsishare ay may pagkakataon po tayo na tayo po ay magamit ng ating Panginoon o ating buhay, yung ipinagkaloob niya sa atin ay magamit niya para sa kanyang kalwalhatian. Ayan po. Good morning, Sister Yuling. At salamat dahil pagkakataon natin na dumulog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito dahil patuloy na ikaw po ang nagbibigay sa amin ng kalakasan, buhay na may kalakasan at opportunity, Panginoon, upang makapag-aral at matuto, Panginoon, at makilala pa namin ng mas malalim ang aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po at patuloy na ikaw po ang magturo sa amin, magbigay sa amin ng katalinuhan, karunungan, at ng understanding o pagkaunawa sa iyong mga salita. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ng lubos ang iyong salita upang mas makilala ka namin o makilala namin ang aming Panginoon at mas lalo namin siyang mahalin at sundin ang kanyang kalooban, ng iyong kalooban at ang kanyang mga utos. Maraming salamat po, Panginoon. Samahan mo po kami at ikaw po ang magbigay ng mga tao na makikiisa sa devotion nito. Maraming salamat, Diyos, at patuloy na maluwalhati ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Ayan. Greg, andyan yung pambili ng tinapay. Maraming salamat sa bawat isa. 5:30 at ngayon po ay Wednesday. Ang bilis ng panahon, malapit na naman ang matatapos ang September at talagang minamadali talaga ng Panginoon ang araw at ang panahon upang patuloy na matapos na lahat. At ang Panginoon ay naiinip na rin sa ating sa kanyang pagbabalik at naiinip na siya na gustong-gusto na ng Panginoon na makasama tayo sa buhay na walang hanggan. Salamat dahil ang ganda-ganda po ng mga pinag-aaralan natin. Ito po ay preparation, yung lahat po ng ating pinag-aaralan ay ito po ay paghahanda sa kanyang muling pagbabalik. Kagaya sa araw na ito, ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa preparation ng last o ng Passover. Ano ba yung Passover? Ang Passover po ay yung pag-aalay o pag-aalay at pagkilala at pag-remembrance, pag-alaala sa nangyari noon sa panahon ng Old Testament na po, may pinatay na lamb at ang dugo doon sa Egypt na pagkikilanlan ng mga Israel ang Passover na yun, kung sila ay humikab ako naantok pa 5:30 lang ang dilim pa dito sa amin.
Madilim pa rin ba sa inyo? Sabi ni Pastor Greg ay madilim na kasi nagbago na naman ang tawag dito ng weather. Nagbago na ng sitwasyon ng ating weather dahil malapit na ang nag-bear na tayo, di ba? September, mula September tayo po ay nag-iiba na yung panahon natin. Nagdidilim na. Hindi kagaya ng summer, 5 pa lang maliwanag na. Ngayon 5:30 na, alam nyo. Pagka nakahiga ako doon sa kwarto at tinitignan ko kung ano ang magiging oras na ba. Maliwanag pa doon Pero kanina ay madilim siguro dahil nag-ulan. Umulan po kagabi, di ba? Umulan na kagabi, kahapon ay umulan, halos maghapon na umulan kahapon, pagkatapos kaninang madaling araw ay umulan na naman. Ayan, so wag naman sanang bagyo kasi kawawa yung mga batang nag-aaral, di ba? Mababasa na naman sila. At si Arian, di ko alam kung parang nag-iba yung boses baka na din siya, baka na malat or pero hindi ko tinatanggap yun. Ay naku, antok pa ba kayo? Si Brother Efren baka natutulog pa o hindi pa siya Salamat sa inyong lahat. 5:30 hanggang 6:30 po tayo sa Facebook ay meron po tayong Pugs channel at sa Pugs channel at sa YouTube na ay Pugs Family channel. So, mamaya po meron po tayong pag-aaral din at inaanyayahan ko po Sister Yuling, baka pwede nyo itag yung mga tao na pwede nating makasama sa ating pag-aaral mamayang alas 7 ng umaga or 6:45 dahil ako ay para matapos agad tayo, no? At ako ay may lakad mamaya. Ito po ang sinasabi, ano ba yan? Ito pong sinasabi dito sa Mark 14 verse 12 hanggang 16 po tayo. Ang pamagat po nito o subtitle nito dito sa ating Bible ay ang preparation po ito para sa Passover. Ito po yung yung paghahanda para po sa kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Actually po, Piyesta ng Passover. Pag-alala nga. Sabi po dito sa verse 12, umpisa po tayo sa verse 12, ang sabi po, on the first day of unleavened bread, when the Passover lamb was being sacrificed, his disciples said to him, where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover? And he sent 2 of his disciples and said to them, go into the city, and a man will meet you carrying a pitcher of water. Follow him, and wherever he enters, say to the owner of the house, the teacher says, where is my guest room, in which I may eat the Passover with my disciples? And he himself will show you a large upper room, furnished and ready. Prepare for us there. The disciples went out and came to the city and found it just as he had told them. And they prepared the Passover. Ayan po ang ating pag-aaralan sa araw nito. Miyerkules. Ayan. Ano ba yung Passover? Ito po ang Passover ay isang pagkakataon o isang sitwasyon na noong nasa Egypt pa yung mga Israelites ay 'di ba merong 10 doon, yung ang tawag dito yung salot, yung 10 salot. Yung ika-10 salot, bago mangyari yung ika-10 salot ay pinaghanda ng Panginoon sila Moses na maghanda yung kanilang mga dapat dalhin ay ihanda na dahil
ay palalabasin na sila sa Egypt. At meron pong sinabi ang Panginoon doon na bawat tahanan ay mag-aalay o papatay ng isang lamb o tupa na walang dungis, bata pa, at walang bahid kapintasan, no? Dahil yun po ay pinipresent niya ang ating Panginoong Hesus. Bata pa, no? At yun ang inihanda ng bawat tahanan noon sa Egypt. At yung dugo nun ay ipinunas o inano doon sa hamba ng kanilang mga pintuan, bintana, lahat ng papasukin ng salot, pwedeng pasukin ng salot ay nilagyan ng dugo, no? Good morning, Brother Efren and Sister Mercy. So, yung sitwasyon noon, pagkakataon noon, o panahon na yun, ay nagpatay po ng tupa na walang dungis at walang kapintasan ang mga Israelites. At bawat tahanan, pagdaan ng tawag nito, ng anong tawag doon? Pagdaan noong papatay do sa mga espiritu na kamatayan. Dadaanan niya lahat ang matagpuan niya walang dugo, ang lahat ng pasukan, bintana, pintuan ay papatayin niya ang lahat ng firstborn, panganay, no? Kukunin niya ang lahat ng panganay. Sa Egypt, syempre, hindi nila alam yun dahil hindi naman sinabi sa kanila ng Diyos at hindi sinabi ni Moses. Pero sa Goshen, yung lugar ng mga Israelite na binigay sa kanila ng paraon noong panahon ni Joseph, yung naging paraon ng panahon ni Joseph, ay nasa Goshen. Doon sila dinala dahil mga shepherd sila di ba? Doon ang kanilang destination. So, itong bagong parao ay masyadong masama ang ugali. Gusto niyang pinahihirapan niya ang Israelites at gusto niya na wag dadami ang Israelites kasi pag dumami yon ay baka sila ay kaya pinapahirapan nila ng gusto. Pati nga anak, di ba? Hindi na pwede mag-anak lalo na pagka lalaki. Ayaw nila. Siguro dahil baka maging sundalo, magiging kalaban nila to. So, ang nangyari po ay lahat ng mga pintuan na walang pasukan, bintana, ay nilagyan ng dugo nun sa Passover. Ng dugo ng isang tupa na walang bahid, dungis, o kasalanan, o ano pa man. Basta malinis siya at bata pa. At nung mga panahon na yun ay ang mga bahay na hindi po, good morning Sister Yoli, yung mga bahay na hindi makitaan ng dugo, no, sa kanilang mga pintuan, sa mga bintana, ay namamatay ang lahat ng kanilang panganay na anak. So, hindi nila alam yun. Yun ang pinakasampung salot na dumating sa Egypt nung panahon na yun. So, taon-taon po ay sineselebrate ng mga Israelites ang Passover. Passover, di ba? Nilagpasan, ganun, Passover. Nilagpasan ng kamatayan. So, taon-taon po ay sineselebrate nila yung Passover ng mga Israelites. At ng panahon ng ating Panginoong Hesus ay ganun pa rin, sineselebrate pa rin nila ang Passover. Kasama na nila ang Panginoon. At sabi doon sa unang araw of unleavened bread, when the Passover was being sacrificed, ay his disciples said to him, "Where do you want us to go and prepare for you to eat the Passover?" Yung Passover, syempre meron silang celebration, di ba? So, yung first day of unleavened bread, ito po yung sinasabi na yung walang yeast, ano ba sa Tagalog yung yeast? Walang yeast.
o libadura, ayun, yung sa mga baker, yung pampaalsa ng tinapay, ng harina, sinasamahan po yan. Kaya nga, pampaalsa, hindi totoong lahat yun ay tinapay, kundi umalsa lang. Kaya nga sabi ng Panginoon wag, yung mga Israel, binili na niya ang mga Israelites na wag, wag, anong tawag dito, sa mga unleavened bread, no? Yung kinumpara ng Panginoon yung mga katuruan na parang leavened bread. Kasi pag unleavened, walang yeast, no? Pero pag leavened, merong yeast. So, may pampaalsa. So, ano po ba yung Passover lang? Yung habang dito po ay habang inihahanda yung tupa na papatayin, saan papatayin? Doon po sa sa templo, papatayin doon sa templo. At pagdating po doon sa part ng yung templo, yung part po doon, 'di ba tatlong bahagi yun. Doon sa unang bahagi, yung susunugin, yung ang tawag dito, yung tupa, susunugin po doon. So, sabi ng Panginoon dito, sabi ng disciple, saan mo gustong kumain ng Passover? So, sinabi ng Panginoon, doon sa dalawa. Sino yung dalawang yun? Si Peter at si John, ay inutusan niya na pumunta sa lugar na yun. Saan? Sa city. Saan yung city? Sa Jerusalem. So, doon sa Jerusalem pumunta yung dalawang disciple, si Peter at si John. Sila yung pangunahing mga disciple. Si John ang beloved at si Peter yung pabigla-bigla at saka ano bang tawag dun, yung pabigla-bigla ang kanyang reaksyon, no? Pabigla-bigla, minsan di nag-iisip, kagaya nung pinutulan yan ng lahat, hindi siya nag-iisip minsan, pabigla-bigla. Kasi agresibo po siya. At pumunta nga so inutusan ng Panginoon, go into the city and man will meet you carrying a pitcher of water. Yung man with a pitcher of water, nagbubuhat ng siguro ng malaking pitcher sa atin pitcher yun malaki or banga, na meron silang matatagpuan doon na lalaki na may dalang pitcher ng tubig at sundan ito. Ito po ay yung simbolo or larawan, yung mama na yun ng banal na espiritu, kasi siya ang mag-guide, siya ang susundan ng mga ni John at ni Peter kung saan man siya pumunta. At pagdating doon sa bahay, sabing ganon ng dalawang disciple, saan yung guest room para kumain ang mga disciple kasama ang ating Panginoon. So, nakita at pinakita ng tao na yon yung doon sa taas, pinakita doon na nakahanda na yung Passover room, yung upper room, nakahanda na, ready na, at hindi na kailangan, konti na lang siguro ang medyo ihanda, pero okay na. At natagpuan nila yung tahanan na yun na kung paano ang sinabi ng ating Panginoon. At itong bahay na to ay hinihinalang bahay ni John Mark o ng kanyang pamilya. Sino si John Mark? Yung nagsulat po ng Book of Mark. So, dito po makikita po natin na merong paghahanda, merong paghahanda ang bawat isa sa atin. Halimbawa, tayo, kailangan natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Sabi ko nga kanina, lahat ng ating pinag-aaralan ay paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Kagaya nitong Passover, ito ba ay
ginagawa ng mga Israelites. Hindi naman, ito naman ay panahon o kasama ang ating Panginoong Hesus ng mga disciple. Kumbaga, pinakita lang ng Panginoong Hesus sa mga disciple niya gaano kahalaga yung paghahanda ng Passover. Paghahanda lang ito eh. Hindi pa ito yung Passover talaga. Kasi yung last Passover, ito po yung nandun na ang Panginoon sa loob ng bahay na yun. So, nagsasalita na ang Panginoon doon, nangangaral na. So, dito, yung paghahanda pa lang ay makikita natin kung gaano kahalaga yung paghahanda sa Passover. Ang Passover, ano ba yun? Paghahandaan mo, kailangan meron kang malinis na sa ating panahon, sa ating buhay, bilang disciple ng Panginoon. Sa ating buhay, kailangan na paghahandaan natin yung ating buhay, kung saan tayo pupunta at kung saan ang ating spirit o kaluluwa at spirito ay saan mananahan o saan magte-transfer. So ito po ay pinapakita po dito na ang bawat tao ay nangangailangan ng isang hain, ng isang tupa na papatayin. Kaya nga po ang ating Panginoong Hesus ay isang tupang papatayin. Hindi ba noon, ewan ko kung saang libro ko nabasa yun. Sa Bible, syempre sa Bible ko nabasa. Na ang sabing ganun, before the foundation of the world, a lamb was being slain. Slain. Di ba? Pinatay na ang tupa na ihahandog para sa ating mga kasalanan. So ito pong preparation para sa Passover ay paghahanda ng ating Panginoon para tubusin ang ating mga kasalanan. At sa ating spiritual na pangangailangan, kailangan ay maghanda rin tayo sa darating na pagdating ng ating Panginoon. Yung ating spiritual na buhay ay maging handa para po tayo kung dumating na ang Panginoong Hesus, ay nakahanda na tayo sa pag-akyat sa langit, sa Kingdom of Heaven. Ewan ko kung sasamahan niyo ako sa aking tawag dito, paniwala, na ang lahat ng tao na disciple ng Panginoon, hindi naman lahat ng disciple, lahat ng disciple ng Panginoon ay merong bahagi po doon na merong baptism ng banal na Espiritu. Alam niyo kung bakit mahalaga ang banal na Espiritu, yung bautismo ng banal na Espiritu sa bawat tao? Kasi ang banal na Espiritu, tingnan niyo dito, siya ang nag-guide doon sa dalawang disciple ng ating Panginoon, si John at si Peter. Siya ang nagdala doon sa lugar na kung saan kakain ng ating Panginoon. Alam niyo kung kasi mga theologians hindi tatanggapin itong yung insight ko na to or yung aking paniwala na to. Hindi nila tatanggapin ito. Kasi syempre yung mga halimbawa, yung mga Baptist, yung mga Methodist, yung mga Evangelical, hindi naman sila bautismo o hindi sila baptized ng banal na Espiritu. Noong panahon na nandun kami sa Marilao, sa Bulacan, ay nagkaroon ng tanungan, nagkaroon kami ng pag-aaral ng mga pastor, ilang kami, 5 yata kami. Pastor ng Assemblies of God, kasi close kami sa Assemblies of God kasi ang mga kasama kong worker ay worker din ng Assemblies of God. Meron kaming pastor na galing sa Assemblies of God ay kasama din namin nag-aaral. Kasi kaya lang yung pastor ng Assemblies of God na yon ay lumabas ng Assemblies of God at sumama kay Carino. Carino ba yun? Ha? Carillo. Basta Carino. Yung sa prophetic ay sumama siya doon at lumabas ng Assemblies of God. Pero nung panahon na yun, nasa Assemblies of God pa siya, pinag-usapan namin yung rapture. At ang sabi ko, I believe na during rapture, sabi ko,
ay kailangan natin ng banal na espiritu. Kailangan natin ng bautismo ng banal na espiritu kasi siya ay yung magtataas sa atin. Kasi si Jesus hindi naman bababa doon di ba? Pag rapture, hindi naman siya bababa, pero aangat ang mga followers ng ating Panginoon, yung mga tapat na disciple ng Panginoon, tapat na mananampalataya, ay iaangat. At sino mag-aangat? Sino ang magdadala sa atin sa Panginoon? Hindi ba ang banal na espiritu? Kagaya po nito, kasama ang banal na espiritu dito yung tao na may dala ng pitcher of water ay inihantulan sa banal na espiritu na siyang maglilid maglilid doon kay Peter at John kung nasaan yung guest chamber o yung guest room ng paggaganapan ng Passover. Come to think of it, dahil ang laki po ng trabaho ng banal na espiritu. Noong panahon na yon, sabi ko nga yung mga dispensation Nung panahon ng Old Testament, ang dispensation po yun ng Ama, ng Ama natin, ng Ama sa langit. Nung New Testament ay dispensation po yan ng ating Panginoong Jesus, kasi siya yung doon siya yung bida roon, siya yung topic doon, siya yung pangunahing karakter doon sa New Testament, at ito yung napakahalaga ang papel ng ating Panginoong Jesus doon, Pagdating dito sa panahon po natin, ito po yung dispensation ng banal na espiritu. Di ba sabi ng Panginoong Jesus nung siya ay umakyat sa kaharian ng Panginoon, ng Ama, sabi niya, iiwanan niya ang banal na espiritu upang siyang magturo sa atin, magpaalala, mag-correct, mag-rebuke. Di ba sabi ng Panginoon sa John 16 ba yun o 17? Nung siya ay nagpapaalam na, Nung siya nagpapaalam na sa kanyang mga disciples at nalungkot yung disciples, sabi niya, okay, malungkot kasi may iiwanan siya dito, may ipapadala siya dito. At doon nag-umpisa ang trabaho ng banal na espiritu. Yun yung tinatawag nating dispensation of the Holy Spirit, dahil umakyat na ang ating Panginoong Jesus doon sa itaas sa kanyang Ama. Kaya ang naiwan dito ay ang banal na espiritu. Kaya kita nyo, ang kasulatan na lang ng Panginoong Jesus, ang kasulatan na lang ng Ama sa katauhan ng ating Panginoong Jesus, ito naiwanan sa atin yung banal na salita ng Diyos, yung ating yung Word of God, di ba? Sino ba yung Word of God? Si Jesus. Sabi nga sa John 1:14, and the Word became flesh and He dwelt among us. Pero hindi daw siya kinilala. Sabi doon sa John 14-15, hindi siya kinilala ng kanya. Ibig sabihin ng kanyang mga nilikha. So, ang ano doon ay ang mahalaga ang trabaho ng banal na espiritu sa panahon na nawala na ang ating Panginoong Jesus at siya ay umakyat na at umupo sa kanang kamay ng ating Ama, na kung saan spiritually, sabi nga ni Pablo, ay nakaupo rin tayo doon spiritually. Kaya nga dapat ay maisip natin. Alam nyo, kung malalaman at mauunawaan ng mga tao na spiritually nakaupo na tayo doon sa upuan ng ating Panginoong Jesus, andun tayo, ewan ko lang kung meron pang hihiwalay sa Panginoon. Ewan ko lang kung meron pang sinasabi nila matitisod. Pero mukhang hindi naintindihan ng mga tao, ng mga sinasabing Kristiyano at mga disciple, na tayo spiritually ay nakaupo na. Alam niyo yung wisdom na binibigay ni Pablo sa kanya mga epistles? Ito yung mga ang tawag ng iba dito ay revelation, pero sa atin ay understanding and insight na makukuha natin sa mga epistles ni Pablo, na tayo po before the foundation of the world ay nakaupo na doon sa upuan na kung saan nakaupo ang ating Panginoong Jesus.
At ganun din ang Panginoong Jesus. At siya ay bumaba upang gampanan ang kanyang papel bilang tagapagligtas at maging Panginoon ng ating buhay. So nung nandun na tayong kailangan din na nakapaghanda tayo. Ang kausap ko at siguro ay ang mga sinasabihan dito ng Panginoon ay lahat ng tapat na disciple. Although sabi ng John 3:16, mahal niya o iniibig niya ang buong sanlibutan. Totoo po yun, mahal ng Panginoon ang buong sanlibutan kahit na makasalanan. Tayo nga makasalanan bago tayo naging tagasunod ng ating Panginoong Jesus, di ba? Pero hindi lahat. Kaya nga magkakaroon tayo ng sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pero yung na yun, yung halaga ng pag-ibig ng Panginoon na yun, yung yung pag-ibig ng ating Ama sa lahat, pinagpalit niya ang kanyang kaisa-isang anak na hain, pero kung titignan mo ang ginawa ng tao sa kanyang nag-iisang anak, imbis na matuwa ang tao, imbis na tanggapin ng tao ang handog na ito ng Panginoon, ay sila pa yung, lalo na yung mga Israelite, kasi sa mga Gentiles, natural lang na hindi nila kilalanin ang Diyos dahil talagang hindi nila kinikilala ang Diyos. Meron silang mga hari, mga kung sino-sino mga Diyos-Diyosan ang kanilang sinasamba ng panahon na yon. Pero sa mga Israelites ay hindi po, parang hindi natural dahil nakausap na sila ng Panginoon ng Ama noong panahon ng Old Testament. At siguro, ito pa at yung mga matanda kasi noong panahon na yun ay nangamatay na doon sa wilderness, di ba? So ang nagpatuloy ng paglalakbay nila ay ang ating ang mga natira, yung mga remnants. Yan, good morning Kuya Oka. Yung mga remnants ang natira doon sa wilderness na yung iba hindi nila narinig ang mga pangaral ng ating Ama. At siguro mamatay lalo na nung mamatay si Moses, di ba? Ay hindi niya nila narinig, pero kung pinalitan siya ni Joshua, di ba? Kaya lang nung panahon ni Joshua, mga kabataan na to panahon ni Joshua, ni Caleb, ay siguro hindi lahat ay naaralan ng buhay o ng mga sinabi ng ating Ama Diyos doon sa mga bagong generation noon, yung mga kabataan noon. Hindi sila naaralan, hindi nila alam yun. Kaya ang nangyari noong magsimula yung generation ng mga kabataan na yun, wala silang alam tungkol sa mga salita ng Panginoon. Pero may scripture na iniwanan ng Panginoon, pero mukhang hindi na ituro sa kanila yun. At hanggang dumating ang Panginoon, ay hindi naturuan ang mga taong ito. Kaya nga sabi ng ating Panginoon saliksikin na yung mga kasulatan. Mukhang nung panahon na yun ng Panginoong Hesus ay hindi naturuan ang mga kabataan na ito tungkol sa Word of God. Kaya titignan nyo, hindi nila napahalagahan ang ating Panginoon. Hindi nila kinilala ang ating Panginoon. At hindi nila kilala, 'di ba, nung dumating ang Panginoong Hesus, hindi nila kilala. Pati yung mga high priest doon, mga chief priest noong panahon na yon, hindi nila kinilala ang Panginoon. Hindi kasi naiaral sa kanila ang salita ng Panginoon. Kaya tignan natin ang nangyari. Na pinadala ng Panginoong ng Ama ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang kaisa-isang anak. Wala kasing ibang anak ang Panginoong, ang ating Ama, kundi si Jesus lang. Sabi doon sa John 3:16, nag-iisang anak. Kaya nung ipadala ang Panginoon, din nila kilala si Jesus. Subalit, bago pa ang pundasyon ng mundong ito, sabi nga naialay na ang itong sacrificial lamb na to, naialay na. So nakahanda na yung Passover.
nakahanda na, at nung dumating ang ating Panginoong Hesus doon, ay nagsimula sila na siyempre ang nangaral doon na yung ating Panginoong Hesus. Hindi siya nangaral, kundi ipinaalala lang niya yung mga panahon ng Passover doon sa Old Testament, no? Ipinaalala lang niya kung paanong ang isang alay o handog na tupa ay pinatay dahil kailangan yung dugo, kaya yung ibang reliyon ayaw ng dugo kasi daw ay very marumi. No, sa atin ang dugo ay marumi kasi nandun lahat, nagpoplo ang lahat ng hindi maganda. Pero sa ibang reliyon o ibang denomination ay hindi kumakain ng dugo kasi nga ay parang simbolo ito nung ating Panginoon, yung dugo na ating Panginoon. So, itong si Peter at si John ay kinuha yung inihahandog na tupa, yung pinatay na, ihahandog pa lang doon sa templo at dinala doon sa, yun na lang yung natitirang preparation na hindi pa na ihanda, kundi kaya si Peter at si John ay pumunta sa templo at kinuha yung napatay, yung ang tawag dito ay yung yung carcass of the lamb, no? Kinuha na ni Peter at ni John at binalik o inuwi doon sa bahay na yun, na kung saan ay roasted. Kasi nung panahon walang prito, puro inihaw, roasted. So doon ay ni-roast nila at prepare ito ng mga disciple, at yun ang kanilang kakainin sa Passover, yung last supper, no? So ito po yung mga paghahanda na ginawa sa ating buhay. Paano tayo naghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, at sa muling yung pagpatay doon sa tupa. Ito pinatay, pero before the foundation of the world, sabing ganun, ay meron nang naihain, at yun ay simbolo ng ating Panginoong Hesus. Na-distract ako kasi may lumabas dito. 11:30 na, gising ka pa. Sino kaya yun? No? 11:30 na, gising pa. So, dito sa preparation ng Passover ay kailangan sa ating buhay, bilang tayo ay tagasunod ng Panginoong Hesus, kailangan nakahanda din po tayo. Pinaghahandaan po natin ito kasi merong darating na kamatayan, meron darating na paghihirap pagdating po ng ating Panginoong Hesus, at ito po ay dumating na rapture na tinatawag natin. Sino ang magdadala sa atin paakyat sa ating Panginoong Hesus? Wala, di ba, kundi ang banal na Espiritu. Kaya nga sinasabi ko na napakahalaga ng mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus na mabautismuhan sila ng banal na Espiritu, dahil itong banal na Espiritu ang siya mag-aakyat sa atin sa alapaap. Sasalubungin natin ang ating Panginoong Hesus. At kung gusto ninyong i-research pa yan, basahin niyo yung 1 Thessalonians at 2 Thessalonians at yung last part ng Revelation. Kasi makikita po natin doon yung proseso ng paghahanda natin para sa ating pag-akyat kasama ng ating Panginoong Hesus. Pero sabihin ni Pablo na before the foundation of the world ay kilala na ng Diyos, kilala na tayo ng Ama kung sino ang makakasama niya sa buhay na walang hanggan. At kung babasahin mo po yung Proverbs chapter 8, ay makikita nyo doon, mararamdaman nyo yung kasabikan ng ating Panginoong Hesus na makasama tayo. Sabi nga, sa malayo, natanaw na niya tayo, no? Natanaw na niya tayo. At sabi
ng Panginoong Hesus sa Ama, yung mga pangalan na ibinigay mo sa akin ay nakita na niya na anuhan na niya, na iligtas na. Ligtas na. At ang naiwan ay ang magpapatuloy ang kanyang mga disciple at tayo. Kaya tignan niyo po yung Book of Acts. Ang Book of Acts ay hindi tapos, no? Hindi po siya tapos. Wala siyang finality. Bakit? Kasi hindi pa tayo tapos eh. Andito pa tayo po ang magtatapos ng itong generation natin na to, yung last baton na ito na sinasabi ko. Kasi ang last generation ay ang generation ng ating Panginoong Hesus. Pero ang last baton, yung may dala ng baton ay tayo, o yung susunod sa atin, yung mga anak natin or apo, kung aabutin pa sila ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At kaya nga pinaghahanda tayo ng Panginoon. Ito po yung paghahanda. Tayo mga disciple, ano sabi ng Panginoon? Nakahanda na siya sa atin na bahagi na niya at naihango na niya ang mga tao na ibinigay ng Ama, yung pangalan doon sa aklat ng buhay, upang tayo ay maligtas. Naligtas na, no? Ligtas na. Actually, sabi nga ni Pablo, ay nakaupo na tayo kung saan nakaupo ang Panginoong Hesus. Tapos na ang laban. Kaya nga, bakit nangyayari at bakit nandito pa tayo sa lupa? Dahil kailangan nating magtagumpay. Pero nagtagumpay na tayo sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Pero kailangan ay maranasan natin yung proseso na to. Kumbaga, ito yung sinasabi sa Corinthians na apoy na dadaanan natin. Ano ba yung apoy? Ito yung cleansing. Ito yung paglilinis sa atin ng Panginoon. 'Di ba yung ginto, yung silver, yung bronze, lahat po yan ay dumaan sa apoy, lalo na yung ginto. Sabing ganun nga ang ginto ay pinadadaan sa apoy, talagang talagang apoy, pati yung silver, para maalis yung mga residue na hindi sangkap o hindi sangkap ng ginto. At sa Corinthians, ano sabing ganun? Merong yung ginto, yung silver at yung hay na dadaan sa apoy yan. Alam niyo, mabibless ka sa Lord kasi yung tatlo na yun ay padadaanin niya sa apoy para lamang linisin. Tayo yun tayo yung pinadadaan sa apoy. Kung makikita po ninyo yung mga itak, yung mga kutsilyo na ginagawa, yung itak sa probinsya, ay talaga ibinababad po yan sa matinding baga. Talagang nagbabagad sa kanila pupuko. Yung asero, asero, no? Ganun po tayo nililinis ng Panginoon. Hindi naman porket nagtagumpay na ang Panginoon. Nakita nyo kung paano, sabi nga matitikman natin kahit paano yung paghihirap ng ating Panginoon. Hindi hindi yung paghihirap na dinaanan ng ating Panginoong Hesus hindi natin kaya yun, kaya nga siya na ang gumawa dahil di natin kaya. So yung preparation para sa atin ay talagang matindi at patindi ng patindi. At anong sabi ng Panginoon, kung di niya iiksian yung panahon na yun, ay pati yung mga elect ay madadamay. Anong sabi doon sa yung mga nagtanim, mayroong mga tumubong masamang damo sa kanilang tinanim kasama noong ng wheat, pagkatapos ay mayroong sumamang masamang damo. Ano sabi, tatanggalin ba nila yung masamang damo na yon? Sabi ng Panginoon nila, hindi, kasi baka madamay yung mga mabubuting damo o yung wheat. So ganun din po sa atin. Hindi pwedeng tanggalin ng Panginoon ang mga tao na hindi kabilang sa pagpasok doon sa kaharian ng Diyos, dahil baka madamay ang mga pinili na ng Diyos. Hindi po pwedeng mawala, 'di ba? Kaya nga dito sa panahon natin,
ay hindi po pwede na hindi tayo dumaan sa apoy, sa apoy, dahil ito po yung naglilinis sa atin. Anong ibig sabihin ng apoy kapag tayo dumadaan sa apoy? Ito ay mga pagsubok, challenges. Hindi po ito hindi pa ito ang parusa ng Diyos. Kasi ang parusa ng Diyos sa mga taong suwail at hindi tumanggap sa Kanya, at iba ang mga pananampalataya na hindi ang Diyos ang pinanampalatayanan nila, at hindi ang Panginoong Hesus, at kung sino-sino mga patay na tao ang kanilang dinadalanginan, ay kailangan na ang Panginoon ang kilalanin natin, dahil siya lang ang namatay para sa ating mga kasalanan, wala nang iba. So yung paghahanda na yan sa ating buhay, kailangan makita natin yung mga challenges. Hindi ito parusa ng Panginoon, ito ay mga pagsubok at paglilinis ng Panginoon sa atin. Nililinis tayo, kaya nga dumadaan sa apoy. Anong ibig sabihin? Kaya nga, tignan nyo, ang hirap, sabi ng mga taong walang pagkaunawa sa salita ng Panginoon. Anong sabi? Ang hirap ng buhay. Bigas lang nirereklamo pa, no? Ang sabi, ang mahal ng bigas. So, kung ikaw ay tapat na tagasunod ng Panginoon, alam mo ang dahilan kung ano ang nangyayari at bakit nagmamahal ang mga bilihin at bakit mahirap na ang buhay. Alam mo dapat yun, na ito ay isang pagsubok ng Panginoon sa atin. Kung tayo ba ay nagtitiwala, kagaya sa amin, alam po ninyo ni Pastor Greg, dumaan kami sa paghihirap dumaan kami talaga sa paghihirap dahil lahat ng aming mga naipundar na gamit ay talagang nawala, nalapnos, no? Wala talaga natira sa amin kundi yung aming mga pinggan na kainan tsaka damit. Pero ang Panginoon ay wala kaming nung panahon na yun, wala kaming income. At ngayon, panahon na to, wala kaming income. Dahil retired na kami, walang pumapasok na pera sa amin. Puro palabas. Yung mga natanggap namin sa retirement, wala na, ubos na. Sabi nga ni Pastor Greg, last na yun nung August. Pero tignan nyo ang buhay namin. Hindi, kahit na sinasabi ni Pastor Greg na wala na, ubos na yung aming retirement, buhay pa kami. At nagagawa pa namin, nakakapag-grocery pa kami, kumakain pa kami sa labas kapag Sunday ng gabi, at hindi ko alam kung saan manggagaling ang susunod namin panggastos. Ito po yung preparation na sinasabi natin na isa sa mga paghahanda natin. Yung economy namin kasi ni Pastor Greg ay hindi nakasalalay sa economy ng mundo. Ito po yung sinasabi ko na tiwala sa Diyos. Hindi po nakasalalay ang aming economy sa economy ng mundo. Kasi kagaya noong panahon noon, nagtaas ng presyo ang mga LPG. LPG ang ginagamit namin. At kahit minsan po, hindi po kami nawalan ng pambili ng LPG kahit na wala kaming income, no? May nagbigay sa amin ng oven, yung La Germania, na may electric yun eh. So, pag walang gas, doon kami magluluto sa electric. Pagdating ng pera na pambili ng gas, saka na kami maggagas. Yung pambayad ng kuryente, may provision ng Panginoon. Kasi doon, mura-mura pa ang kuryente, hindi kagaya ngayon. Kuryente lang namin 5,000, umaabot ng 5,000 dahil sa aircon. At ang dami naming mga di kuryenteng gamit mga electric pan namin dito, ilan? 5 ang aming electric pan dito sa bahay. Isa sa kwarto namin, isa sa kwarto ni Pastor Greg, sa sala, 2 dito sa ibaba. 5. Kaya ang laki ng aming kuryente. May rep pa, meron kung ano-ano pa mga dikuryente dyan. Kaya ang laki ng kuryente namin. Yung washing machine, dikuryente din yun. Pero sabi ko nga,
nakakaraos kami, hindi kami yung sasabihin mong hirap na hirap at makikita mo kaming yung nanggugulan, ano bang tawag doon, yung mukhang hirap na hirap. Hindi po inaalaw ng Panginoon sa amin yun. Kasi paghahanda rin po yan sa amin kung paano kami magtitiwala. Kaya yung economy namin ay hindi galing sa mundo. Ang economy namin ay galing sa Diyos, sa langit. Kaya kahit na magmahal ng magmahal yan, ay hindi kami nag-aalala, hindi kami naapektuhan. Bakit? Kasi alam namin ang prinsipyo ng Bible. Alam namin kung sino ang gumagawa nito para sa amin. Biro nyo, ilang taon kami, ilang taon, ako 30 years na akong pastor, pero ilang taon kami na wala kaming trabaho. At kung meron man kami pinapastoran, hindi sapat yun para kami ay mabuhay ng maayos. Yung mga anak nga namin, hindi namin alam kung paano nakapagtapos, pero nakapagtapos at kahit na minsan hindi po sila umabsent at hindi sumala sa pagkain. Kaya nga tataba namin. Kaya lang kami medyo lumiliit o pumapayat kasi talaga sinasadya namin, lalo na si RB, yung aking bunso. Ayaw niya nang mataba. Lalo na ngayon tumutugtog po siya, nasa banda siya. Gusto niya yung fit ang kanyang katawan, pero healthy naman, no? Kahit na yung aking alam na nila kung anong gagawin nila para sila pumayat, at alam din po nila kung sino ang pagkakatiwalaan nila, ang ating Panginoon. Hindi po kami yung mga tao na magharbo mabuhay, pero sa aming buhay, para naman kaming magarbo ding mabuhay. Pero yun nga sinasabi ko, hindi nakasalalay ang aming economy sa economy ng mundo. Nandun kami sa economy ng ating Panginoon. Kaya kahit nagmahal ang lahat ng yan, wala kaming hindi kami apektado kasi ang nagbabayad naman nagbibigay naman sa amin ng pambayad, pambili, ay ang Panginoon, hindi naman galing sa trabaho namin. Wala kaming trabaho So wala kaming sasabihin na ang mahal nito, ang mahal nito dahil sabi ng mundo mahal. Hindi, kasi ang Panginoon ang nagbibigay sa amin ng provision para bumili, magbayad ng mga ganito. So ito po ay isang paghahanda sa bawat disciple, tapat na disciple ng Panginoon. Ito nga preparation ng Passover. Paghahanda para sa ating mga kaluluwa na kailangan ay alam natin kung ano ang pangyayari na yun, kung ano yung pangyayari na yun, at kung bakit mangyayari yun, bakit dapat mangyari, at ano ang benefit noon para sa atin, ano ang mangyayari noon para sa atin, ano ang paghahanda ng Panginoon. Kailangan dumaan po tayo sa kagaya ng lamp na yun, di ba? Inihaw, grilled, dumaan sa apoy. Bakit? Kasi nililinis no? Nililinis nila yung kanilang handog sa apoy. Tayo din, nililinis tayo ng Panginoon sa apoy. Dahil ayaw niya na meron siyang makasamang hindi maayos at hindi karapat-dapat sa kanyang paghahari. Kaya nga po, sa panahon natin, ay maging maging alerto tayo kasi sa mga nangyayari kahit saan sa social media mababasa mo yung panglalait ng mga tao sa ating Pangulo na sinasabing ang mahal ng bigas, pinagkumpara pa yung gin at saka yung bigas. Ang mahal ng bilihin. Nagmahal ang sibuyas, ang mahal daw ng sibuyas. Ang daming nagreklamo. Yung mayayaman pa ang nagrereklamo yung mga milyonaryo pa ang nagrereklamo na mahal ang sibuyas. Samantalang ang dami nilang perang nahakot doon sa mga tao nga nagsumuporta sa kanila. Itong mga tao sumuporta sa kanila, sila talaga yung hirap sa buhay. At kung mahal ang sibuyas, hindi talaga sila makakabili ng sibuyas, pa isa-isa lang. Pero itong mga milyonaryo na sinuporta na itong mahihirap, sila pa yung mareklamo, sila pa yung nagsasabi na ang mahal ng sibuyas. Lalo na yung mga artista na yan, nasasabi na pati yung mga politiko na yan, sasabihin, kinukumpara pa tayo sa ibang bansa, yung ating sibuyas sa ibang bansa.
Sila pa yung mareklamo, sila itong maraming pambili ng sibuyas, kahit na ilang kilo ang bilhin nila ng sibuyas, may pambili sila, pero itong mahihirap, wala kang mababasa. Kahit pumunta ka sa palengke, sasabihin nila, ang mahal na ng sibuyas, ganun lang, pero walang panglalait. Hindi kagaya ng mga mayayaman na yan, na pagka nagsabi na mahal ang sibuyas, ang mahal ng sibuyas, mararamdaman mo yung panlalait nila, lalo na sa ating administrasyon. Kaya kailangan dumaan tayo sa apoy, dahil hindi po pwede lahat ay pumunta sa kaharian ng Diyos. Merong pinili ang Diyos. Before the foundation of the world, may pinili na ang Diyos. Kapag binasa mo ang Bible, malalaman mo na merong mga taong pupunta sa kaharian ng Diyos at merong mga taong pupunta sa kapahamakan. Yung mga taong ang kanilang pangunawa ay napakaiksi at napakaliit, na hindi nga nila naunawaan ang salita ng Diyos ang Bible. Basa man sila ng basa nito, hindi naman nila naunawaan kung ano ang kahulugan ng kanilang binabasa. Kaya nga minsan kami ni Pastor Greg ay bagamat kami ay nag-aral sa Bible School, tapos po kami ng BTH Bible School, ay nag-aaral pa rin. Inaaral pa rin namin. At kung sasabihin nyo, ang pagre-research namin, nagbabasa kami ng libro na may kaugnayan sa Christian living, kaugnayan sa Bible, na nagpapaliwanag yung ibang verses sa Bible o sinasabi sa Bible na hindi mo mauunawaan, ay babasahin namin yung mga libro na magbibigay ng mas maliwanag. Pero kapag hindi yun, yung basis kasi natin ay Bible, kahit na may nangangaral dyan, may mga libro, kapag wala sa Bible ang kanilang mga sinasabi, ay hindi dapat tinatanggap. Ganun po kami, ganun po ako. Dumaan ang maraming panahon. Ako nga 30 years na akong, more than 30 years akong naging pastor na. Naging pastor So ang ibig sabihin ay more than 30 years ako naging mananampalataya ng Panginoon. At never po ako, minsan lang po ako hindi ako tumalikod sa Panginoon, pero minsan lang po ako sinasabi nila na backslide. Hindi ako na backslide. Na lang ako, na burn out. Kasi doon sa mga pangaral at mga sinasabi ng mga ngaral na hindi totoo. Dahil, bakit sinabi ko hindi totoo? Kasi namumuhay pa sila doon sa sinasabi nilang kasalanan. No? Kaya handa-handa po tayo at malapit na dumating ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay nag-extend na naman. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy mo kaming dinadala sa katotohanan ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa salita mo ito na magbibigay ng kaliwanagan sa mga taong nangangailangan ng kaliwanagan ng iyong mga salita, upang sa ganun, Ama, maabot pa namin ang mga tao na nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Salamat, Panginoon, maging sa mga nakaratay ngayon sa banig ng karamdaman. Salamat, Panginoon, dahil tag-ulan at panahon po ito ng mga ubo at sipon. Sa pangalan ni Jesus ay patuloy na hinihiling po namin sa iyo ang kagalingan ng bawat may karamdaman nito, at ibangon mo po sila, Panginoon, sa pamamagitan ng manifestation ng kagalingan. Salamat po, Diyos, maging sa mga nangangailangan financially, mentally, material, emotional. Panginoon, lalong-lalo na ang spiritual na pangangailangan. Supply mo nga po ito, Panginoon, sa bawat isa na nangangailangan. Ganun din, Ama, pagpalain mo po ang aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang. Sa pamagitan ng iyong mga direksyon, sa iyong sa wisdom na binibigay mo po sa aming Pangulo at Pangalawang Pangulo, salamat po sa ikaw ang nagkokontrol sa kanilang buhay, ikaw ang nagkokontrol sa kanilang mga gagawin, at salamat dahil hindi mo ipapahintulot na
ang kasinungalingan ng sanlibutan at kasinungalingan ng kaaway ay mangyari at dumako sa kanilang buhay. Ingatan mo po sila, Ama, at ang kanilang pamilya at ang iyong bayang Israel, Panginoon. Maraming salamat. Samahan mo po kami sa maghapong ito, Diyos, at patuloy na magdako kami, Panginoon, sa iyong presensya, sa iyong karangalan, Diyos. Bigyan mo kami ng opportunity, Panginoon, na makapagpahayag ng iyong banal na salita, puro at dalisay na salita mo, Ama, upang iyong mga dapat namin maabot, yung mga pangalan niya na nakasulat na sa aklat ng buhay ay maabot namin at maibahagi ang salita ng iyong pagliligtas. Maraming salamat, Panginoon, at dalangin po namin ito sa iyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa mga nakasama ko sa umagang ito. Salamat po, Sister Yuling, Brother Efren and Sister Mercy, Sister Yoli, kay Kuya Oka, at Sister Irene, at sino pa yung wala kasi hindi ko nakikita ang pangalan. Patuloy na subaybayan niyo po at patuloy na inaanyayahan ko po kayo sa patuloy na pagsubaybay ninyo sa amin sa araw-araw 5:30 to 6:30 mula Lunes hanggang Linggo po ito. Makikita niyo po ang programang ito o devotion na ito sa Facebook, sa Pags channel, at sa YouTube ay Pags Family Channel. At sa lahat po ay pagpalain po tayo ng Panginoon. At kung gusto niyo po na i-like ito, like at i-share po ninyo para po mas marami po ang makaalam at lalong-lalo na sa inyong mga mahal sa buhay ay malaman din at makasama po natin sa pagdi-devotion natin kahit hanggang mamayang gabi ay nandiyan pa yan o kahit kailan, para i-subscribe po natin para makita po natin yan hanggang kung kailan tayo may panahon na mapanood. At kung meron po kayong bell doon, pakiclick na lang po ninyo pang ma-update po tayo sa mga gawain natin sa devotion. Maraming salamat po sa lahat at patuloy na pagpalain po tayo ng Panginoon at patuloy na mamuhay tayo sa ilalim o sa loob ng kanyang kalooban, sa gitna ng kanyang kalooban at sa kanyang presensya. Hanggang sa muli, hanggang bukas. Bye-bye. Good morning, Kimi Loves. Mukhang ngayon ka na-late ka naman. Pero panoorin mo ito mamaya, Kimi Loves. Maganda yung pag-aaral natin ito. Maganda ito na malaman ng lahat ng mga nagsasabing siya ay tagasunod ng ating Panginoon. Maraming salamat at lagi po natin tandaan, mahal tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Bye-bye!